Sa Syria, isang taon matapos ang nakamamatay na karahasan sa lalawigang Mayorya, ang mga Druze. Nagbabala ang UN na natigil ang mga pagsisikap na ayusin ang pagkakabaha-bahagi at patatagin ang Timog Syria. Natuklasan ng isang investigasyon ng UN noong Marso na mahigit 1,700 Druze at Bedouin na sibilyan ang napatay noong Hulyo. Ayon sa ulat, posibleng sangkot sa krimen sa digmaan ang pamahalaan, puwersa ng gobyerno ng Syria, mandirigmang tribo at armadong grupong Druze. Ayon sa Deputy UN Special Envoy sa Syria, tuloy pa rin ang mga aktibidad militar ng IDF sa Timog Syria na lumalabag sa 1,774 kasunduan sa paghihiwalay ng puwersa at nagdadagdag ng hadlang. Pakinggan ito. Walang naging progreso sa pagpapatupad ng Setyembre 2025 na roadmap para sa pagpapatibay ng tiwala at reintegrasyon sa Sweda. Hindi pa rin natutugunan ang mga isyong nagdulot ng karahasan noong Hulyo 2025, pati na ang mga hakbang sa pananagutan. Hindi pa rin nagtitiwala ang Damasco at mga aktor sa Sweda, pati na rin ang malalim na kawalan ng tiwala sa lipunan. Ang panawagan sa Sweda para sa paghiwalay ay nagbabanta sa pagkakaisa at integridad ng bansa. Nagpatuloy ang militar ng Israel sa Timog, Syria, kabilang ang paglabag sa kasunduan ng paghihiwalay ng puwersa noong 1,774. Patuloy ang presensya ng puwersa ng Israel sa lugar ng paghihiwalay at halos araw-araw na lumulusob sa ilang bahagi ng Timog, Syria, nagtatalaga ng pansamantalang checkpoint at gumagawa ng paghahanap at pag-aresto sa mga sibilyan. Nagpakita ng pagpipigil ang pamahalaan ng Syria at bukas makipagkasundo sa Israel sa seguridad, ngunit walang konkretong pag-usad hanggang ngayon. Pinalalakas ng UN sa Syria ang tulong para sa mga apektadong mamamayan sa gitna ng patuloy na military operations ng Israel. Mariin naming inuulit ang panawagan sa Israel na sundin ang 1,774 kasunduan palayain ng illegal na nakakulong at igalang ang soberanya at teritoryo ng Syria. At pupunta na tayo ngayon sa Washington at makakasama natin si Haidel Awais, punong patnugot ng Jasur News. Magandang umaga po sa iyo. Magandang umaga, salamat. May punto ba ang UN dito? Hindi ako naniniwala dahil alam natin na walang tiwala sa pagitan ng 2 panig o 3 panig ang gobyernong Syrian, ang mga Israeli at pati na rin ang mga Druze sa Sweda. Para sa mga Druze sa Sweda, naniniwala sila na hindi pa natutugunan ng gobyernong Syrian ang kanilang mga hinihingi. Nagkaroon ng mga malagim na massacre laban sa mga Druze sa Sweda. Hanggang ngayon, maraming usapan pa rin tungkol sa pananagutan, pero wala pa ring totoong pananagutan sa Syria. Ilan sa mga taong pumunta at nagvideo ng sarili nila habang gumagawa ng massacre sa Sweda, nakikita pa rin natin silang malayang gumagala sa Syria. At hindi sila naharap sa anumang kaparusahan dahil doon. Nakikita natin ang komunidad ng Druze kahit sa ibang lugar bukod sa Sweda, sila ay nakakaranas ng diskriminasyon at maraming kawalang katarungan. Mula sa mga tao na maaring hindi direktang konektado sa pamahalaan ng Syria pero mga tao na galing sa mga bilog ng gobyerno. Kaya hindi pa lubos na mapagkakatiwalaan ng mga Druze na maging bahagi ng Syria at mapasailalim sa pamumuno ng Damasco. Alam nating nag-aalala ang Israel at ayaw nila ng pag-atake tulad ng Oktubre 7 mula Syria. Kaya nakikita natin ang pagpapatuloy ng kasalukuyang kalagayan. Sa tingin mo ba hadlang ang Israel sa katatagan ng Timog Syria? Ito ang hadlang sa mga Druze na mapailalim sa kontrol ng pamahalaang Syrian gaya ng nais ng pamahalaang Syrian. Kaya marahil ay inaapi, marahil ay hindi tinatamasa ang kalayaan, hindi. Nararanasan ang gusto nilang maranasan sa bagong Syria. May mga paglabag na yon sa Said Sidnaya, isang lungsod na karamihan ay Kristiyano kung saan inaaresto at pinahihirapan ang mga kabataang Kristiyano dahil sa paratang na konektado sila sa dating rehimen. Kung muling mapasa ilalim ang Sweda sa pamumuno ng Damascus, malamang mangyari din sa mga Druze ang katulad na bagay. Para sa mga Druze, nakikita nila ang kontrol ng Israel at ang koneksyon at ugnayan nila sa Israel bilang isang paraan upang matulungan silang makaranas ng kahit kaunting kalayaan at seguridad.
Paano naman iyon sa pananaw ni Pangulong Trump na pinipilit ang Syria tumulong laban sa Hezbollah sa Lebanon? Gayong sinabi na ng Pangulo ng Syria na hindi sila magsasagawa ng interbensiyong militar. Posible bang mapilitan ang Damascus na magbago ng isip dahil sa US na presyon? Para sa akin, alam ng mga tunay na nakakakilala sa reyon, hindi kasama si Pangulong Trump, na hindi ito magandang solusyon. Hindi para sa mga Syrian, hindi para sa mga Lebanese, lalo na sa mga Lebanese na Kristiyano at Druze, at syempre pati na rin sa mga Shia, at hindi rin para sa Israel. Kaya wala talagang matutuwa sa ideyang ito ni Pangulong Trump. Parang katulad ito ng ideya na annex natin ang Canada, gawin nating isa pang estado ng Amerika, ang Canada. Kaya sa tingin ko, hindi talaga ito makatotohanan. Wala pang organisadong hukbo ang Syria ngayon. Mayroong koalisyon ng mga milisya, mga Islamistang milisya na dating bahagi ng oposisyon sa Syria at ngayon ay natutulungan na sila sa isa't isa sa iba't ibang paraan. At kung ipadala mo ang mga Islamistang milisya sa Lebanon na ibang-iba sa panlipunan, pampulitika at maraming antas, magdudulot ito ng malaking kaguluhan at matinding pang-aapi at isang napakasama at kaawa-awang kalagayan para sa mga Syrian. Narinig namin si Pangalawang Pangulo Vance na nais niyang matiyak ang kaligtasan ng mga Kristiyano sa Lebanon. Sa tingin ko, hindi ito tamang paraan para matiyak ang kaligtasan ng mga Kristiyano sa Syria. At alam nating lahat na hindi magiging komportable ang Israel makita si Ahmad al-Shara. Lumalawak ang mga puwersya at kakayahan hanggang Lebanon dahil ang Syria at Lebanon ay nangangahulugan ng mas maraming resources, mas maraming kakayahan, mas maraming abilidad para sa bagong rehimen sa Syria. At ito ay hindi ito pabor sa Israel at hindi na ayon sa interes nito. Hindi ito maganda para sa mga Syrian na matagal nang dumaranas ng bigmaan at krisis sa ekonomiya. Kaya hindi ito magandang ideya sa kahit anong paraan. Sige, maraming salamat sa iyong paliwanag. Haidil Awais, punong patnugot ng Jasur News. Salamat!